Siya si Tess Chavez, 56 na taong gulang, isang solo rescuer sa loob ng 20 taon. Nagsimula ako sa pagre-rescue 20 years, basta mga ganun, matagal na po talaga. Hindi ko lang alam na rescuer na pala ako noong mga panahon na yun. Ito ang sumalubong sa amin nang bisitahin namin ang tahanan ni Tess sa San Mateo, Rizal. Lahat ng kanyang mga alaga dito ay galing mula mismo sa kanyang pagre-rescue. Pwede nyo ma'am ikwento sa amin yung kung paano kayo nagre-rescue. Paano nyo sila nire-rescue? Alam mo, may nakita kayo sa isang lugar. Halimbawa, katulad niyan, may mga daanan akong ibang aso na parang kailangan na talaga ng tulong, mga emergency. Hindi ko na yun pinupost, kaya sila karamihan sa mga rescue ko, walang donor kasi personal rescue ko po yun sila. Hindi ko na pinupost kasi nga emergency na nga po, kailangan iuwi sa bahay. Tapos home remedy na lang kung kaya kong gamutin. Pero pag hindi ko na talaga sila kayang gamutin, ayun, inaano ko na rin, hiningi ko na rin ng tulong na para madala sa vet. Hindi po ba kayo, halimbawa, nakagat? Marami na po. Katulad yan, si Ulysses, kinagat ako dito. Ang lalim niyan. Tapos pag nag-away-away sila, aawat ka, ikaw yung makakagat. Ganun lang talaga siya. Nasa higit 50 aso at 30 pusa ang nasa pangangalaga ni Tess sa kanyang tahanan dito sa San Mateo, Rizal. At bukod dito, meron pa siyang higit 50 alaga sa kanilang tahanan sa Marikina. Map lang, mayroon na naman. Ay, nako. Mahal na mahal ko talaga kayo. Dito sa lugar na to, 50 po sila. Tapos sa Marikina, 50 higit din po doon. Opo. Aso po yun? Mga rescue po lahat sila. Aso tapos at pusa yung pusa naman, nandyan po ang pusa sa likod, mga nasa 30 plus. Yan, dyan. Yung iba, nakakawala kasi nga, pinapakain ng mga dahon-dahon dahil nagkakaroon sila ng sakit dahil laging nakakulong po. Opo. Paano nyo ma'am na susustain yung gastos? Na-sustain po sila dahil sa mga marami din tumutulong sa kanila. Na kahit paano, may mga donors din po sila na nagbibigay ng pagkain. Kasi kung ako lang, hindi ko po talaga kakayanin yun. Kasi biro mo, 100 dogs na rescue. Hindi ko po sila kayang pakainin na magmula sa akin. Kailangan may katuwang po ako na mga donors po na para sa kanila. Kasi sa kanila lang din naman kami umaasa sa mga nagdodonate po. Yan. Mga dog food, bigas, salamat po sa mga tumulong sa amin noon. At sana wag po kayo magsawa po hanggang sa ngayon. Uy, relax lang kayo. Dali lang ha. Uy, sila. Yan sila muna. 1, 2, 3, 4, 5. Yan na lang white ha. Ito ang eksena sa araw-araw na pakikipagsapalaran ni Tess sa buhay kasama ang kanyang mga alaga. Kailangan tanggap mo na talaga. Halimbawa, katulad yan, pag minsan may sakit yung isang aso, tapos pag nagkaroon sa na parang iiwang ka na, kailan lagi kang nakahanda para sa kanila. Kasi dati hindi ko talaga kayang tanggapin yan, sumasakit talaga ang loob ko. Halos papayat ako ng mga ilang buwan ako bago makarecover para lang makamove on, para na makalimutan ko na. Pero sa ngayon, nakalagi po akong nakahanda. Kasi nga, siyempre ganun talaga Katulad nito, shelter. Hindi po maiwasan na hindi magkakasakit, hindi magkakaroon ng problema. Natural lang po yun. Mabuti nga itong shelter na to pag may namatay, sinasabi. Pag may nagkasakit, sinasabi. Hindi tinatago. Walang tinatago. Katulad yung isa na yan, may sakit. Hindi tinatago. Mamaya ibababa na naman ng Marikina yan para kung sakaling hindi ko kayang gamutin, ipupost ko na naman siya, hihingi ko ng tulong. Ganun. Kasi ang aso, loyal yan sila maghihirap ka man na ikaw yung owner, maghihirap ka man, yung aso hindi aalis sa'yo. Hindi ka nila iiwan. Mahal na mahal ko sila.
sobra. Si Tess ay ilan lamang sa mga taong pinipiling makatulong sa kabila ng sariling kakulangan, bagamat masaya sa kanilang ginagawang pagtulong at pagsagip sa mga napabayaang mga hayop. Nangangailangan pa rin sila ng suporta mula sa mabubuting loob upang maipagpatuloy ang kanilang kahangahangang dedikasyon. Po mga donors, sana po lagi niyo kaming tulungan sa aming mga pangangailangan. Sa mga rescue namin mga aso, pusa, sana po lagi kayong naandyan. Sana wag niyo kaming pababayaan. Kasi ang mga aso umaasa lang din naman sa tao at kami taga-rescue lang din po. Sana po na lagi niyo pong nakikita yung mga post namin na total kilala nyo naman po ako na legit po talaga akong rescuer saka adopter. Hindi lang rescuer, adopter pa. Tulad nitong aso nito na itong buwan na to, 18 aso po ang nailigtas namin dahil po yung mga aso na yun ay naiiwan po sila. Kaya andito po silang lahat ngayon sa akin. Kaya sana po mga donors, tulungan niyo po kami palagi. Huwag niyo kaming babayaan. Maraming salamat po sa inyo. Sila ay kumakatok sa inyong mga puso sa anumang tulong na inyong maibabahagi upang maipagpatuloy ang kanilang nasimulan.